Ngayon naman, pakita kung paano mag-type sa isang path. Halimbawa, path na gawa ng pen o path na gawa ng rectangle or ellipse. So, ayan. Tatapat lang natin at hintayin natin maging ganyan yung mouse cursor. Pag ganyan na, pwede na natin i-click doon sa path. Pag kinlik natin, magkakaroon na ngayon ng blinking na line. Ibig sabihin, pwede na tayong mag-type. So, ayan. Type natin yung sample. So, ang ita-type natin, Bornkeys Customs. Medyo malaki yung fonts natin, so hindi siya makikita lahat. Ayan, so kamukha niyan. So, ang gagawin natin, click lang natin ulit at Control A natin para ma-select natin yung buong Bornkeys Customs. At saka natin papalitan yung font size. Kamukha nito. Pipili tayo ng mas maliit. Ayan. So, yan. Ganun lang mag-type sa path. Pakita ko naman kung paano mag-type sa isang elliptical path or halimbawa sa bilog. Okay, so ito yung kanina, ito na ngayon yung sa elliptical. So click lang ulit natin text tool or type tool. Tapat natin diyan hanggang sa mabago yung icon, yung mouse cursor. Ayan, click na natin. Tapos mag-type tayo. Okay, so ayan. Napapansin nyo, magiging pabilog yung sulat ng Bornkeys Customs. Kasi nga, sinusundan niya yung path ng bilog. So, kung gusto nyo iusog, i-control nyo lang yung keyboard. Pindutin nyo yung control. At kung mapapansin nyo, yung mouse cursor, naging ganyan yung itsura, yung parang may arrow na letter I. Pagka ganyan na itsura, pwede nyo nang hilahin kung saan nyo gustong matapat yung text. So, kamukha nyan. Yan, so. Pero naka-text tool pa rin tayo habang ginagawa natin yan. So, hindi tayo gagamit ng ibang tool. Text tool pa rin. So, halimbawa, ayan, control ko ulit yung keyboard at inuusog ko ulit. Ayan. So, may tatlong part kasi yan habang naka-text tool tayo. Una, yung sa pinakasimula ng sulat. Yung nasa tabi ng B. Yung isa naman nating part na pwedeng hilahin, yung nasa pinakadulo ng sulat. Or yung sa may letter S. At meron pang isang pwede nating hilahin, yung nasa may bandang gitna. So, yun yung tatlong parts ng text na pwede nating gamitin na anchor or marker kung saan pwede nating hilahin. Yan, kamukha niyan yun. Ang ginagawa ko, hinihila ko itong dulo para lumipat yung pwesto ng Bornkeys Customs. So, ayan. Parang sa CorelDRAW, meron din naman tayong ganyang tool. Yun din ang purpose niya para makapag-drawing sa isang path. Iba kasi to kumpara dun sa technique na kung saan pwede nating gawing arc yung itsura ng font. Papaliwanag ko yun sa ibang video tungkol sa pagta-type. Ito yung mas accurate na pagta-type sa isang circular object. Pagka kasi arc ginamit, magiging arc lang yun pero hindi pa rin siya rounded na mukha talagang circular. So, yan. Yun lang ang ganun lang naman kasimple gamitin ng text tool sa isang path.